Ito ngayong araw na pag-uwi namin ng Pangasinan mga kananays. Hi guys, so nagpe-prepare na si ate. Para bukas alis na siya, pupunta na siya sa yan. Ano, nagliligpit na siya ng damit niya. Hindi naman ako titira doon. Ano gagawin mo doon kung hindi ka titira doon? Ako doon. Chill-chill, magbabaka siya. Yes. Bukas na siya aalis. Hindi ako excited ah. Oo guys, Ihahatid namin bukas. Hatid namin bukas, tas mag-chill kami bukas doon, tapos iuwi na din kami ng alas 12. Ano guys, ag-i-impake niya yan. Impake mo na lahat ng damit mo, te. Kap lang. Kung di lang. One eternity later. Nagising na nga ako mga kananays para makapag-ayos at makapag-prepare na nga rin po kami ng aming mga sarili at ang aming mga dadalhin. Syempre bago ko nga po pala ako maligo mga kananays ay iniligpit ko na nga muna ang aming mga hinigaan. Para sa ganun mga kananays, hindi naman po namin iiwan itong bahay na hindi po kami nakaligpit. Pagkatapos nga akong nagligpit mga kananays ay nakaligo na nga rin po yung mga anak ko at syempre fast forward ko na nga rin ulit mga kananays ay nakapagbihis na nga rin po ako dyan sa mga oras na rin yan. Bali, hahatid ko lamang po itong panganay ko mga kananays sa Pangasinan. Nakiusap po siya kasi sa amin mga kananays na gusto nga raw po niya magbakasyon doon. Kaya nag-usap din po kami ng aking asawa mga kananays kung papayag nga po siya. Sa una nga mga kananays ay hindi po nga siya pumayag. Pero sabi ko, hayaan ko na lang muna siyang magbakasyon doon. Total naman, bakasyon at wala namang pong pasok. Pero itong bunso ko mga kananays ay gusto din po niyang magbakasyon doon. Kaso nga lang mga kananays, hindi na po talaga pumayag yung asawa ko at ayaw niya nga po akong maiwan dito sa bahay namin na mag-isa lang. Kaya wala na kaming nagawa yung anak kong bunso mga kananays at desisyon na talaga yun ng asawa ko na hindi po talaga pwede na maiiwan ako dito sa aming bahay. Sa mga oras na ito mga kananays ay alas 6 na nga po ng umaga. Bali ang usapan po kasi namin mga kananays, ang pagluwas namin ng Pangasinan ay alas 5 or 5:30. Tinamad po kasi ako bumangon ng alas 4 mga kananays dahil nga po napakaaga pa nga. Kaya naabutan na po kami sa aming biyahe ng alas 6 mga kananays at nandito na pa lang naman po kami sa aming bahay. May iwan muna yung bahay namin na mag-isa sa isang araw mga kananays. Bumiyahe na nga kami mga kananays dahil nga po alas 6:30 na nga po ng umaga. At tignan nyo naman po yung init or araw mga kananays ay napakataas na nga. Kung tutuusin yan mga kananays ay parang alas 7 na nga po dyan ng umaga dahil sobrang init na po niyan. Mas maganda talagang bumiyahe mga kananays yung medyo mas maaga, yung hindi pa nga gaanong mainit. Nakakairita kasi mga kananays na bumabiyahe kang sobrang init nga ng panahon. Kaya sa lahat ng mga bumabiyahe mga kananays ay mag-iingat po tayo palagi at wag po natin kalimutan magdasal bago bumiyahe mga kananays. Yan po yung number 1 na inuuna po natin bago po tayo umalis sa ating mga bahay or kung saan po tayo pupunta. At syempre, check na rin po natin yung mga ating sasakyan mga kananays bago po tayo umalis. Para sa ganun ay safe po tayong makarating sa ating mga pupuntahan. Nandito na nga po kami sa Arco ng Umingan mga kananays at pag nandito nga po kami ay sobrang ganda nga po ng mga tanawin dito, lalo na po itong mga bundok. Nawawala talaga yung pagod ko sa pagmamaneho mga kananays pag nakikita ko nga itong view na ito. Namimiss ko na naman po yung asawa ko mga kananays sa tuwing dumarating po siya kasi dito sa bahay namin or dito sa Pilipinas ay nagra-rides po talaga kami. Nung unang rides naman po kasi namin mga kananays ay pumunta nga po pala kami ng Baguio. Yun din yung araw na first time pong mag-rides at nasubukang pumunta ng Baguio dahil nga po hindi po talaga ako lakotserang babae. Hindi ko akalain mga kananays na kaya ko na po palang bumiyahe to Nueva Ecija hanggang Pangasinan. Sabi nga ng asawa ko sa akin ay sobrang tibay na nga daw po yung loob ko ng magmotor hanggang Nueva Ecija to Pangasinan. Samantalang noon kasi mga kananays ay hindi ko po talaga alam magmotor mga kananays. Bali tinuruan nga rin po ako ng aking kapatid mga kananays na magmotor. Sa una nga mga kananays ay talagang natatakot nga po ako mag-drive ng motor at baka madisgrasya nga ako at doon pa nga ako mamatay.
Lakas loob talaga ang kapangyarihan mga kananays pag gusto mo nga pong matutong magmotor. Sabi nga nila mga kananays, pag kaya mo na nga pong mag-drive ng bike ay ganun na nga rin po sa motor. Ito na nga po pala yung boundary ng aming baryo mga kananays. At sa wakas nakarating na nga rin po kami. Sa 2 oras nga po ng aming pagbabiyahe mga kananays ay nandito na nga talaga kami sa aming baryo. Napakaganda na nga po talaga dito sa aming baryo mga kananays. Kaya kung gusto mong mamasyal dito ay pumunta ka lang. At finally mga kananays ay nandito na nga rin po kami sa amin. Bali ganito lang po ang aming lugar mga kananays. Maraming puno ng mangga, santol, mga lukban, at kung ano-ano pang ang nakatanim dito mga kananays. At eto na nga mga kananays, sa wakas nakarating na nga po kami at nadatnan po namin ang yung aming tatay at yung kapatid ng aking nanay at itong kaibigan nga nila. At syempre dito na nga rin po ako nag-stop mga kananays para naman sa ganon makikipag-chismisin pa nga ako ng kaunti. Pagkababa nga ng motor na aking mga anak, ba syempre hindi naman po mawawala yung pagbibless nila sa aking mga magulang tapos yung lolo nila. Bali yung tatay ko nga po pala dyan mga kananay, siya po yung nakaputing damit at yung kapatid naman po ng aking nanay mga kananay ay yung nakagreen na damit. At itong si Mudra nga naman mga kananay ay nadat na nga ng mga anak ko dito, nagmumukmuk mag-isa. Pumasok na nga rin po ako sa bahay ng aking kapatid mga kananays dahil ginising ko na nga po siya dahil pagdating nga namin ay tulog pa nga daw. Kaya nung may nakita nga akong saging mga kananays ay kumuha na nga ako at kumain nga ng isang perasong saging. Dahil nung pagkarating nga namin dito sa bahay mga kananays ay talagang naramdaman ko na nga po yung gutom ng aking sikmura. Tapos itong anak ko naman mga kananays ay isang kawatan ng mga candy. Hindi nga ako nakontento sa isang saging na kinakain ko mga kananays, kaya kumuha na nga ulit ako ng isang loaded. Syempre bago naman po ako kumuha mga kananays ay nagpaalam na nga rin po ako sa may-ari ng pagkain. Pero hindi pa rin ako nakontento sa 2 kinain ko mga kananays, kaya may nagtitindangan ng taho ay tinawag ko nga ito. Bali binibiro ko pa nga po dyan yung tatay ko mga kananays na kumuha na nga po siya dyan ng taho. At kahit ilang pirasong taho mga kananays. At ikaw rin naman ang magbabayad, charis. Bali, bumili nga po ako ng 8 pirasong taho mga kananays dahil nga po napakarami nga po namin dito sa bahay. Bali, ang isang baso nga mga kananays ay 10 piso nga. Dito lang pala ako mabubusog mga kananays sa taho na ito. Kesa yung kinain kong isang banana at loaded. Masarap po ang taho mga kananays, lalo nga po itong tokwa niya. Kain po tayo ng taho mga kananays. By the way mga kananays, don't forget to share and like and don't forget to subscribe my YouTube channel. It's Girl Madel Vlog. Thank you for watching mga kananays. Salamat sa inyong panonood at tubag naman po sana kayong magsawang manood. Thank you!